For today's video guys, ayan, magluluto tayo ng Balenciana. Magpe-prepare tayo ng ating mga ingredients. Ito, may patis tayo hinahalo. Nag-mix-mix lang tayo, nag-mekos-mekos lang tayo dito ng patis. Tapos may gata tayo dito. Ayan. Ating inilagay na sa baunan kasi nga hindi nakasya doon sa isa. Tapos nilagyan natin ng isa pang gata. Itong ating malagkit na may turmeric. Ayan, nilagyan natin isang lata ng gata. Yan, ihahalo natin dyan yung pinakang fresh na buko. Wala kasing fresh na buko dito, kaya ang ginamit ko dito ay yung nasa lata. Pwede na rin siyang gamitin kasi nga gata din naman yan. Tapos mayroon tayong powder na gata. Ayan, nakamix na dyan, nakamekos-mekos na yan dyan. Ilalagay din natin dito sa kanin, sa malagkit na bigas. Ayan, inihalo natin, mekos-mekos na yan kaibigan. Ganyan, mix-mix lang natin ng ganyan. Nilagyan gata, tapos may turmeric. Tapos ilalagay na rin natin itong patis. Ayan, kasama na yan sa pagsaing. Isasaing kasi yan, yung ganyan, yung malagkit na yan, isasaing natin yan. Mekos-mekos na yan, ayan, ganyan, mekos-mekos natin. Para talagang hanggang kailaliman mag-mix. Ayan, tanggalin na natin yung dumi kasi nga medyo may napasamang kakaibang bagay. Ayan, sa part na to medyo tansyahin lang natin yung tubig kasi baka kakaunti o kaya medyo marami. Kaya tansyahin lang natin, lagyan natin ng konting tubig kasi nga parang sa palagay ko kakaunti yung tubig. Kaya dinagdagan ko siya ng tubig. Tapos ngayon ang gagawin natin, isasalang naman natin siya sa rice cooker. Ayan, naisalang natin siya sa rice cooker. Tapos siguraduhin lang natin nakababa yung switch para maluto. Ayan, binaba na natin para double check natin para okay. Ayan, habang dito naman sa kabila, magpapainit tayo ng kawali. Ilalagay natin ng mantika. Tapos papainitin natin yung mantika sa kawali. Ayan, ating halu-haluin lang, mekos-mekos lang natin yan ng konti. Tapos ayan, kapag mainit na, ang gagawin natin, lalagyan natin itong bawang. Ayan, nag-chop-chop tayo ng bawang. Pinino ko lang yung putol dito, yung pagkakakat. Pinino ko lang siya ng konti para madaling makain. Ayan, medyo isangag lang natin yung bawang. Gisahin lang natin yung bawang. Ayan. Kapag nagluluto kami, ang inuuna ko talaga itong bawang kasi nga kapag medyo sunog yung bawang, mas mabango. Pero hindi naman yung sobrang sunog, medyo golden brown lang kung tawagin. Ayan, kapag medyo golden brown na siya, ang gagawin naman natin, isusunod naman natin itong sibuyas. Ayan, medyo mix-mix lang natin ng konti. Mas maganda talaga yung mas golden brown pa. Pagkatapos nyan guys, ang isusunod natin ay yung sibuyas. Ayan na yung sibuyas, ating ilalagay na. Ayan, medyo antay-antay natin magkulay brown itong bawang. Ayan, ating i-mix pa kasi nga parang kulang pa yung pagkaka-golden brown niya. Medyo maputi-puti pa siya. Masarap naman kasi guys ang bawang ay medyo gold, yung medyo brown, yung medyo toasted ba. Kapag nagluluto tayo, mas gusto natin yung medyo luto yung bawang kasi nga mas luto, mas masarap ang kanyang lasa. Ayan, isusunod natin itong sibuyas. Ayan, isunod na natin ang sibuyas. Gisahin lang natin itong dalawa, ang bawang at saka sibuyas. Pagsamahin natin yan, gisa-gisahin lang yan. Tapos ang gagawin natin naman dyan, hahaluin lang natin to. I-mix lang natin yung bawang at saka sibuyas na yan hanggang umamoy, yung lumabas yung aroma ng sibuyas. Ayan, medyo lutuin lang natin ng konti itong sibuyas kasi nga medyo para mas lumasa yung kanyang yung sibuyas, mas lumasa. Ayan, mix lang natin yan, medyo gisahin lang natin siya ng konti. Ayan, para lutuin lang natin. Tapos ang gagawin natin habang nagpaluluto na ganyan, halu-haluin lang natin para maging balanse yung pagkakaluto ng sibuyas. Ayan, haluin lang natin ng haluin. Ganyan lang ang gagawin natin hanggang sa maluto, hanggang magsama yung sibuyas at bawang at saka lumabas yung aroma. Tapos ilalagay na natin itong manok. Dito kasi walang pork, walang pork, kaya ang nilagay namin itong manok. Bali chicken breast siya na tawag dito, na ko na siya, hati-hati ko na siya. Ayan na. Bali ang gagawin ko lang diyan, gigisahin ko lang siya ng konti para maluto yung manok. Ayan, medyo mahaba yung pagkakagayat-gayat, kaya medyo pinuputol-putol ko yung mahaba. Ganyan lang siya. I-mix lang natin siya, gigisahin lang natin yung manok dito sa bawang at saka sibuyas na ating nagisa na nung una. Pagkahalo-haluin lang natin yan hanggang sa maluto itong manok. Ganyan ang pagluluto ng Balenciana.
Ayan, ito yung itatoppings natin doon sa sinaing natin na malagkit na may turmeric. Ito yung pinakang toppings niya. Pag naluto na yun, ihahalo na natin ito doon sa kanin. Kaya kailangan natin ng malaking lagayan. Ayan, medyo luto na yung manok. Ilalagay naman natin itong atay ng manok. Ayan. Igigisa rin natin itong atay ng manok dito sa laman ng manok at saka sa bawang at saka sibuyas para mas malasa yung balensyana natin. Ito, marami itong atay ng manok kaya ilagay na natin lahat kasi nga hindi naman ito maluluto agad kaya ilagay na lahat para mas maraming sahog, mas masarap. Ayan, ilagay lang natin ito sa kawali at gigisahin lang natin ito ng mga 5 minutes hanggang sa maluto itong atay ng manok. Ayan, halo-haluin lang natin siya muna hanggang sa maluto yung atay. Ayan, kapag ganyan ang kulay, medyo alam na natin luto na yung atay, medyo ihaluin pa rin natin siya, i-mix pa rin natin yan, mix pa rin natin hanggang sa maluto. Ayan, medyo malaki pa yung gayat kaya ang gagawin ko, pinuputol-putol ko yung medyo malalaki. Syempre dito sa ang gagamitin lang natin ay yung pinakang sampi. Ayan, lagyan natin ng paminta, pampalasa. Damihan natin yung paminta kasi nga mura naman ang paminta rito, kaya damihan na natin yung paminta. Tapos ito, hindi mawawala, magic sarap. Magic sarap, baka pwede naman, baka naman. Ayan, may magic sarap tayo nilagay at saka paminta. Halu-haluin lang natin yan ng ganyan. Tapos antayin natin siyang maluto. Tapos ayan, mayroon tayong palang hotdog dito na hiniwa-hiwa yung hotdog. Ilagay na rin natin yan. Dito kasi yung hotdog na may kulay medyo mahal kaya ito ang ginamit ko, mumurahing hotdog. Total kami lang din naman nakakain dito kaya nilagay ko. Tapos naglagay na rin ako ng patis. Ayan, hinaluan natin ng patis, pampalasa. Kasi nga hindi rin kami nag-aasin dito, bala nilalagay ko lang na pampalasa yung magic sarap at saka itong patis. Siyempre kahit pa paano health conscious tayo. Tapos ang gagawin natin dyan, tatakpalan natin hanggang sa maluto, hanggang sa lumambot yung manok at saka yung atay. Ayan, luto na siya. Ayan, kaya lang medyo halu-haluin pa natin para talaga maluto pati yung nasa ibabaw. Takpan ulit natin para mas maluto yung nasa ibabaw. Ayan guys, inilipat ko na yung sinain ko kasi nga parang hindi kakayanin ng rice cooker, kaya inilipat ko na doon sa kabilang tungko yung kanin kasi nga hindi maluto doon sa rice cooker. Kaya ang ginawa ko, pinagpalit ko sila ng pwesto. Itong kawali dito ko nilagay sa kabila at tapos yung kasirola doon sa kabila para doon maluto yung sinaing. Ayan, hininaan ko lang apoy para maluto siya ng balanse. Tapos itong nasa kawali, yung pinakang sahog niya, hinalo-halo ko lang para mas maluto talaga yung nasa ibabaw. Kailangan guys palagi nga haluin para mas masarap. Nasabi nga, kapag ang isang niluto ay panay ang halo, mas masarap. Kasi kaysa sa hindi mo siya haluin, hindi lalasa yung pinakang gulay. Eto dito sa ginuluto ko na sahog, bale hinalo ko ng hinalo yan para mas maluto yung manok at saka yung atay ng manok at saka yung pinakang hotdog na rin para mas mag-combine yung lasa ng mga ingredients na yan para mas masarap ang kanyang kalalabasan. Ayan, pagkatapos niyan, ang gagawin natin, tinanggal ko muna yung takip kasi nga ihaluin ko pa siya. Ayan, may nilagay tayong green peas. Ayan yung green peas na inihalo natin. Ayan, lagay natin ang green peas lahat. Tapos i-mix lang natin ulit. Bale, lulutuin lang natin siya ng konting minuto hanggang sa maluto yung green peas. Tapos lalagay na rin natin ng bell pepper. Syempre yung bell pepper natin binili, yung isang piraso lang na bell pepper yan. Tapos malaki naman, medyo naghahalo yung green at saka yung red na kulay, kaya na pinili ko para mas makulay. Tapos ang gagawin natin, haluin lang natin para yung gulay naman ay maluto, yung bell pepper ay maluto at saka yung green peas para maluto din, para mailagay sila sa ilalim. Tapos mix lang natin ng konti at ayan na, ang gagawin natin, antay na pahinala natin yung apoy para mas maluto yung bell pepper. Kasi nga ang bell pepper naman nakakain naman siya kahit medyo half cook lang, kaya ang gagawin lang natin, ihalo lang natin siya sa ibabaw. Ayan, hininaan lang natin ang apoy. Tapos naglagay na rin tayo ng pasas. Ayan yung pasas na binili ko kanina, isang paki ng pasas, inubos ko na rin yan kasi nga hindi rin naman magagamit yan, hindi na rin naman makakapagluto nito. Siguro mga next month pa makakaluto, next year ganyan.
Pag nagkaroon lang ng time, ayan, inubos ko na yung isang pakete ng pasas, ng raisins, para mas malasa. Medyo maliit lang itong aking kawali na nagamit kasi nga ito na yung, dito sa akin, ito na yung pinakamalaking kawali kasi nga nag-iisa-isa naman ako. Minsan lang magkaramihan ng tao, kaya ito para sa akin pinakamalaki na. Ayan, medyo nanghinayang yung kasama ko na may naiwanan pang kaunting green peas doon sa lata, kaya ang ginawa niya, ginamitan niya ng kutsara at sinaid na yung laman ng lata. Ito, kumukulo na rin yung ating sinaing, kaya pahinaan na rin natin ng apoy para hindi masunog.